Maaaring kailanganin pang maghintay ng mga commuter bago sila makabiyahe sa Cavite ng mas mabilis sa pamamagitan ng Light Rail Transit Line 1, LRT1, dahil kailangan ng gobyerno na baguhin ang disenyo ng extension para maresolba ang conflict sa proyekto. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi kahapon ni Transportation Secretary Jamie Bautista na ang LRT1 Cavite Extension ay kailangang sumailalim sa muling pagdidisenyo upang bigyang daan ang proyekto ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Sinabi ni Bautista na hindi na makakatakbo ang extension ng tren sa orihinal nitong alignment dahil gumawa ang DPWH ng flyover sa isang segment kung saan dapat itatayo ang riles. Ipinaalam niya kay Pangulong Marcos ang usapin, at binanggit ito bilang isang prioridad na isyu na dapat malutas sa lalong madaling panahon. Ang LRT1 Cavite Extension ay nahaharap sa pagkaantala dahil sa mga problemang kinasasangkutan ng right-of-way road. Isang lugar na napag-usapan namin ay ang realignment ng LRT1 extension sa Nyog, sa Cavite. Meron na tayong existing alignment, pero nagpagawa ang DPWH ng flyover sa area and because of that, we need to redesign the project, ani Bautista. Palalawakan ng LRT1 Cavite Extension ang kasalukuyang linya ng tren ng halos 12 kilometro sa timog ng Baclaran Station, na magdaragdag ng mga bagong hintuan sa Parañaque, Las Piñas at Bacoor sa Cavite. Bago matapos ang 2024, ang LRT1 operator na Light Rail Manila Corporation, LRMC, ang unang bahagi ng extension, na binubuo ng mga istasyon sa Redemptorist at Mia Roads gayon din sa PITX, Ninoy Aquino Avenue at Dr. Santos sa Sucat. Hindi malinaw ang timeline kung kailan makukumpleto ng LRMC ang mga natitirang bahagi ng proyekto ng extension. Ang ikalawang bahagi ng proyekto ay umaabot ng 3.2 kilometro at sumasaklaw sa mga istasyon ng Las Piñas, Zapote. Ang ikatlo at huling segment ay tumatakbo ng 2.4 kilometro sa Nyog sa Bacoor. Kapag natapos na ang LRT1 Cavite Extension, inaasahang tataas ang ridership sa 800,000 pasahero kada araw. Ang proyekto, na nagkakahalaga ng 64.92 billion pesos, ay magbabawas sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng Pasay City at Cavite sa 25 minuto, kamakailan, napilitan ng gobyerno at pribadong sektor na ayusin ang mga malalaking tiket na proyekto ng riles upang isaalang-alang ang ROE at epekto sa trapiko. Samantala, ang Metro Rail Transit Line 7, MRT7 ay sumailalim sa napakaraming pagbabago mula sa orihinal nitong disenyo kaya kumukuha ang gobyerno ng isang engineering consultant para tingnan ang lahat ng ito. Sa kahilingan para sa pagpapahayag ng interes, sinabi ng Department of Transportation, DOTR, na naghahanap sila ng engineering consultant para sa MRT7, isang proyektong itinatayo ng San Miguel Corporation, SMC. Handang magbayad ang DOTR ng hanggang 573.65 milyon pesos para sa consultancy job, na kailangang tapusin sa loob ng 29 na buwan. Batay sa mga detalye ng kontrata, itatalaga ng konsultant na suriin ang mga pagbabago sa disenyo sa MRT7, na tiyaking pinapayagan ang mga pagbabagong ginawa sa konsesyon. Kailangan ding suriin ng konsultant ang epekto ng mga pagsasaayos sa gastos at timeline. Bukod dito, ang konsultant ay itatalaga upang tingnan ang mga pagkakaiba-iba na ginagawa ng SMC sa MRT7 sa mga tuntunin ng gastos, saklaw, at pagpapatupad. Sinimulan ng SMC ang pagtatayo ng MRT7 noong 2016 ngunit hindi pa nagbubukas ng anumang bahagi ng riles.
Ang pagtalikod sa orihinal na disenyo, ang SMC ay nagdala ng ilang pagbabago sa pagsasaalang-alang sa lokal na pamahalaan at mga isyu sa right-of-way. Inilipat ng SMC ang terminal sa North Avenue, ang unang istasyon, upang matiyak na ito ay konektado sa mga riles na tumatawid sa lugar, katulad ng Light Rail Transit Line 1 at Metro Rail Transit Line 3. Dagdag pa, inilipat ng SMC ang Sacred Heart Station sa kahilingan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System tungkol sa Lamesa Watershed Reservation. Gayun din, inilipat ng developer ang depo ng MRT-7 mula San Jose del Monte, Bulacan, patungong Greater Lagro, Quezon City, malapit sa bagong istasyon sa Sacred Heart. Ang mga muling disenyo ay ginawa din sa mga unang bahagi upang mabawasan ang epekto ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa panahon ng construction. Ang DOTR ay makakatanggap ng mga dokumento sa pagiging karapat-dapat mula sa mga potensyal na consultant hanggang January 28, 2025. Ito ay bubuo ng shortlist ng 5 kalahok na may karapatang magsumite ng mga bid para sa kontrata. Ang Quezon City leg ng MRT-7 ay tinitingnan para sa pagbubukas sa pagtatapos ng 2025, habang ang natitirang mga bahagi ng tren ay nakatakdang gumana sa huling bahagi ng 2027 o unang bahagi ng 2028. Ang MRT-7 ay inaasahang magsasakay ng 300,000 pasahero kada araw sa unang taon ng operasyon nito, ngunit ang sakay ay inaasahang tataas sa 800,000 sa ika-12 taon.